Po. So, sige po, ating po pag-aralan ang present resurrection. Ito po ay lesson 4 sa ating School of Workers 2. Ayan. So, ang ating pong main text ay matatagpuan natin sa Ephesians 2:1. Sabi dito, and you, he made alive who were dead in trespasses and sin. Ulitin ko po, and you, he made alive who were dead in trespasses and sin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, O God. Pinupuri ka namin po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon naming Diyos, ikaw po ay aming inaanyayahan sa gabing ito, Panginoon, na sumama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Iba-iba man po kami, Panginoon, ang lugar na kinaroroonan, Panginoon. But we believe, O God, we are united in the Holy Spirit, O God. Salamat po, Panginoon, for the words na ipag-aaralan namin ngayon, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mangusap at kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na mag-manifest sa aming mga buhay, Panginoon. Manatili sa aming mga puso, Panginoon. At ito ay aming patuloy na ma-apply sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy naming maunawaan ang iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mahayag sa amin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. So sabi po dito, a person can resurrect right now. The moment na tinanggap natin ang ating Panginoon, pwede na siyang magkaroon ng resurrection sa kanyang buhay. Ano po? Ito yung tinatawag natin na present. Ano po? Kasi yung past is syempre yung nakaraan na. Ano po? Yung present is ano yung buhay natin? The moment na tinanggap natin ang ating Panginoon. Tapos, yung future resurrection, ito naman yung magiging result ng ating present life. Ano po, ano yung ating buhay ngayon. Naririnig po ba ako? Kasi malakas yung ulan eh. Nauunawaan niyo pa rin po ba ako? Pasensya na po at maingay yung ano. Sabi, in order to understand this, one must first know that man is made up of three parts. Okay? Ang ating pong pagkatao ay binubuo ng tatlong bahagi. Ito alam natin to, even sa science pinag-aaralan natin to, yung component ng ating sa di ba, human anatomy, pinag-aaralan natin yan. So, ang mga bahagi ng ating katawan ay ang ating body, ang ating soul, at ang ating spirit. Yan po ay makikita din natin sa 1 Thessalonians 5:23. Ito yung composition ng tao. Meron siyang katawan, meron siyang kaluluwa, at mayroon siyang espiritu. Yan, ang sabi sa 1 Thessalonians 5:23, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, ang pagtanggap natin sa ating Panginoon, ayan ay may mga proseso, ano po na tinatawag. So kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, syempre hindi na doon natatapos ang ating buhay. Ano po, masarap din kasi na ma-experience natin yung, kasi di ba may mga, para makita natin, maunawaan natin talaga yung may mga tao na, halimbawa na, sa buong buhay nila, sila ay nagkasala, ano po, pero may mga tao sa paligid nila na nagmamalasakit sa kanila. Kaya minsan, may mga tao na may sakit o malapit nang mamatay, di ba, nagpapatawag ng pastor, ng mga tapos, ang sabi ay pinapahesusan. Kung alam niyo po yung term na iyon, ay pinapahesusan daw, sabi ng matatanda. So, ang sa iba naman, ang ginagawa, tinatawag ng pastor o kung sino man na pwedeng manalangin, at doon sa point na yon ng buhay niya na malapit na siyang mamatay, pwede pa rin magligtas ang ating Panginoon. Kaya bago sila mamatay, ay pinapatanggap. Pero yung buhay natin na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon at maranasan natin yung buhay pa din na tayo ay Kristiyano,
doon tayo nagkakaroon ng process of salvation. The moment na tumanggap tayo sa Panginoon, ano ang sunod noon? Meron pa tayong tinatawag na sanctification process. Ano po? Naririnig ako, Faith? Medyo Naririnig ka ako. may background lang, te. Pero kere naman. Ha? Oo, te. Naririnig naman. Yes po, clear naman. Okay naman. Hindi ko okay. kasi ako marinig. Hindi ko marinig masyado yung ano ko. Okay naman. Okay. Okay po. Lord, sana tumila muna. Ayun. So, yung sanctification, this is the time na every day, binabago tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya tayo may tinatawag na born-again experience from being unbeliever, dati may mga bagay tayong binabago sa ating sarili. Meron tayong tinatanggal, ano po, kagaya nung halimbawa, dati tayo, hindi tayo mananampalataya, pero nung nakilala natin ang ating Panginoon, meron tayong binabago at tinatanggal sa ating buhay. Halimbawa, ikaw dati ay nag-iinom, ano, may mga bisyo ka, ito yung dati mong ginagawa. Pero nung nakilala mo ang ating Panginoon, we are undergoing the process of sanctification. Nagbabago tayo, binabago tayo ng ating Panginoon sa bawat araw. Di ba may kanta po, sabi doon, binabago mo ako araw-araw, no? That is sanctification na ginagawa ng ating Panginoon. And next pa doon, yung glorification. Kapag tayo ay humarap na sa ating Panginoon. Okay? So, ang sinasabi dito sa 1 Thessalonians 5:23, the Lord Himself sanctify us completely. Ibig sabihin yung completely, yung ating buong pagkatao. The Lord sanctifies our spirit, our soul, and our body so that we can be preserved blameless. Ano po? Dapat pagharap natin sa ating Panginoon, amen, tumila lang ng konti. Pag dumating ang ating Panginoon, ihaharap natin ang ating sarili, ang ating buhay sa ating Panginoon. Dapat dapat po tayo. Amen? Kaya ito yung ginagawa ng ating Diyos sa ating buhay. Kapag tumanggap tayo sa Kanya, sinasanctify tayo ng ating Panginoon, yung ating buong pagkatao, ang ating puso, ang ating isip, ang ating katawan, ang lahat-lahat po sa atin. Paul was also praying for the complete sanctification of the Christians in Thessalonica. Complete sanctification is the sanctification of body, soul, and spirit of a man. So, hanggang ngayon, ano po tayo? Tayong mga Kristiyano ngayon, siguro ng mga una, itong mga panahon ni Paul, yung prayer niya ng sanctification sa church, siguro napakalaki ng difference ng sanctification sa panahon ngayon. Kasi ngayon, ang daming kasalanan. Di po ba? Baka noon ang mga kasalanan nila ay yung galit lang or kung anumang anong uri ng kasalanan, pero ngayon we are very exposed sa iba't ibang kasalanan. Kaya tayong mga Kristiyano, dapat talaga hingin natin sa ating Panginoon yung everyday complete sanctification na nanggagaling sa Kanya para tayo ay maging karapat-dapat palagi sa ating Panginoon. Mahirap po ito. Amen? Sabi nga sa Bible, di ba? Our spirit is willing, but our body is weak. Gustong-gusto natin. Sabi, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Kasi ano ang kalaban natin? Yung ating sarili. Mahirap kalaban ang ating sarili. Kaya minsan, yung ating battle talaga is within ourselves nga ngayon, di ba? So kaya, let us ask the Lord na magkaroon tayo ng complete sanctification of our body, our soul, and our spirit. Hindi madali, ano po, dahil minsan may kailangan kang talagang tanggalin sa katawan mo, sa buhay mo, sa daily routine mo. At the same time, may kailangan ka ding idagdag, di ba? Kailangan mong tanggalin yung mga hindi magaganda at kailangan mong idagdag ang pananalangin, kailangan mong idagdag ang pagtitiis, ang pagtitimpi, yung mga ganyang mga uri ng mga bagay na kailangan natin para magkaroon tayo ng complete sanctification. Ito ay hindi mabilis na proseso. Araw-araw po ito. Hindi ito kagaya nung isang kwento na mayroong babae na pumasok sa elevator. So, nung pumasok sa elevator,
bumukas yung elevator, may babae na naman na lumabas ay sobrang sexy. So akala nila ay nagbabago ang itsura, kaya sabi ng lalaki, papasukin natin ang nanay mo doon sa elevator. Minsan yung elevator, parang iniisip natin, ang church. Ang church ay isang lugar kung saan parang pag pumasok ka doon ay paglabas mo, nagbago ka na. Hindi po ganon. Kasi araw-araw, we have to sanctify ourselves. Most of all, tayo ang nakakakilala sa ating sarili. Di po ba? Yung mga ka-churchmate natin, yung mga friends natin sa church, may mga bagay silang hindi nalalaman tungkol sa atin, tayo mismo. Kaya yung complete sanctification is between you and God na kailangan i-work out natin yan sa ating sarili. Amen po? So, man's composition, makikita natin dito yung kung ano yung bumubuo ano po sa isang tao. Of course, ang tao ay meron siyang body, meron siyang soul, at meron siyang spirit. Ito yung sinasabi kanina sa 1 Thessalonians 5:23 that dapat maging complete sanctify yan para daw tayo ay maging blameless sa pagdating ng ating Panginoon. Ang body natin ay composed of 5 senses. Sense of sight, hearing, taste, touch, smell. And then yun namang ating soul, yung ating soul ay responsible for thinking, deciding, and feeling. Thinking, yung ating intellect. Yung deciding is our will. Yung feeling is our emotion. While ang spirit naman ng tao, our spirit is where God lives or resides. Ito yung atin namang nakikipag-communicate sa ating Panginoon. Okay, so man's composition, first yung body. Sabi dito, what is the work of the body? The body, as we all know, has 5 senses. Sight, hearing, taste, touch, and smell. We can contact the physical world through these 5 senses. I know one object is hard because I can touch it. I know one color is blue because I can see it. So, sa pamamagitan ng different senses, na-identify natin yung mga bagay sa ating paligid. Nakikita natin, naradama natin, aamoy natin. So, yan yung ating katawan, yan yung function ng ating katawan. My senses tell me what the physical world looks, feels, sounds, smells, and tastes like. That is the work of the body. So, ito yung ating physical na katawan, na kapag ito ay namatay, saan ba ito napupunta? Diba? It is one thing na common sa lahat. Ano po, pag nabubuhay, iba-iba tayo ng pamamaraan kung paano natin iingatan ng ating katawan, di po ba? Yung iba, gumagastos pa ng madami para mapaputi yung katawan, para mapaganda yung katawan. Yung iba talagang dinidisiplina ang katawan para maging healthy. Yung iba naman ay kinakain lahat para masatisfy niya naman yung cravings ng kanyang katawan. So iba-iba tayo ng paraan ng pangangalaga at pagsira sa ating katawan. Ano po? Pero di ba ang sabi sa Bible, kailangan ingatan natin yung ating katawan dahil ito ay templo ng ating Diyos. So, ang sinasabi dito, ang ating katawan ay ito yung purpose, ito yung function, ito yung ginagawa ng ating katawan at maging maingat tayo sa kung paano din natin ginagamit yung ating katawan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So yun po yung una, yung ating body. Ikalawang, composition ng ating pagkatao, ay ang soul. What is the work naman ng ating kaluluwa? The soul has 3 functions. Thinking, ito yung nag-iisip, ito yung nagmumuni-muni ng mga bagay na pumapasok sa ating isipan. We do the thinking, we decide, okay, ano yung pumasok sa isipan mo, and after that, ano na yung gagawin mo? You decide on something. Okay, pumasok sa isipan mo na, ako ay nagugutom. Nakakaramdam ka ng pagkagutom. Kaya, ano ang magiging decision mo? Itutulog mo ba yung gutom mo? O ikakain mo ba yung gutom na nararamdaman mo? Deciding. And then, feeling. Ayan po yung composition ng ating kaluluwa. So, the mind, which is a part of the soul, does the thinking. The will, which is another part of the soul, does the deciding. Okay? The will of man is always free. Okay? Ito naman, alam natin, talaga tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng free will. Ano ang gagawin mo?
Ang Panginoon, makapangyarihan siya, alam natin yan. Alam natin na kaya gawin ng ating Panginoong lahat, pero hindi niya isinali na gamitin yung kanyang kapangyarihan doon sa kalooban ng bawat tao. The Lord let us decide, the Lord let us feel, and magkaroon tayo ng sarili nating desisyon sa buhay. Na po, kahit sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, ito ang nangyayari sa atin kapag ito ang ating ginawa, pinipresent naman ng Panginoon kung ano yung plano niya sa atin. At also, on the other hand, sa salita ng Diyos, sinasabi din na ano ang mangyayari naman kapag tayo ay mali ang ating ginagawa, di ba? The Word of God already presented yung mga results of the things na ginawa natin na mabuti at masama. Ano po, nababasa natin sa Bible yan. And ipinapakita din ng ating Panginoon that the will of man is always free. Tayo, malaya tayo na mag-decide kung ano ang ating gagawin. Not even interferes in our decision. The Lord Himself does not even interferes in our decisions because God has given us a free will. Our emotions comprise the third part of the soul. If you feel affectionate, angry, or joyful, your soul is one at work. Yun namang ating emotion. Yung ating feelings. Yan. So yung composition na yan, hinayaan ng Panginoon na tayo ay mag-decide. Hinayaan ng Panginoon na sundin natin. Ano kasi, alam naman natin na lahat ng ating ginagawa ay may consequences. Na minsan nagtataka tayo, bakit yung mga tao nasabi mo na sa kanila na ito yung salita ng Diyos, ito yung mangyayari, pero hindi sila natatakot yata or hindi sila nagde-decide na sumunod kasi pinapagana nila yung kanilang free will. Tayo sa ating buhay everyday. Kahit Kristiyano na tayo, 'di ba? Pagka maraming mga bagay na nangyayari sa atin, minsan nandun din tayo sa punto ng buhay that we have to decide. At minsan, we are unaware na yung ginagawa na din pala natin sometimes is not the will of God. Kaya dapat i-align talaga natin lahat ng ating ginagawa according to the will of God. Nananalangin tayo according to the will of God. Hindi yun sa ating sariling kalooban. Diba? Hindi nawawala yung ating laging sinasabi sa panalangin na, Lord, let your will be done. Okay? So next composition is our spirit. Our spirit's work, our spirit is where God lives or resides. It is our spirit that contacts the spirit world. So yung ating spirito, dito nananahan ng ating Panginoon. Dito natin siya nararamdaman. So through the Holy Spirit, 'di ba, ang ating Panginoong Hesus nung siya ay umakyat sa langit, 'di ba, ibinaba niya yung kanyang banal na spirito para, 'di ba, yung mga disciples very saddened sila na aakit na sa langit ang ating Panginoong Hesus. Pero ano ang sabi niya? You have to go and then preach the gospel, but you have to wait for the Holy Spirit. So yung iniwanan ng Panginoon, yung banal na spirito, yung spirit niya, ito yung nagko-connect sa atin. The Bible says God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. It is through our spirits that we can contact God. Sa pamamagitan ng banal na spirito, tayo ay nakakalapit sa ating Panginoon. Yung spirit natin at yung banal na spirito na binibigay sa atin ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng communication. He in turn contacts us through our conscience and our intuition. So yun po yung composition ng tao, body, soul, and spirit. So ano naman yung kalagayan ng tao? Ano yung man's condition? So, nung hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon, we are spiritually dead. Ano po? Man is spiritually dead. Ito yung kalagayan ng tao. Nung wala pa, hindi pa natin nakilala ang ating Panginoon, tayo ay spiritually dead. Kasi di ba may dalawang uri po ng kamatayan na tinatawag, yung ating physical death at yung ating spiritual death. Ano po?
Kahit buhay ka pa, pwede kang spiritually dead. Kapag hindi natin kilala ang ating Panginoon, hindi natin tinanggap ang ating Panginoon bilang Diyos at ating tagapagligtas, we are considered spiritually dead. The moment a person is born into the world, he has life. Kung tayo ay pinanganak, meron na tayong buhay. Even if you are not a Christian, even if you do not know Jesus, your body is alive. Your soul is alive. So bakit po? Because even if you don't believe in Jesus, you can still think, decide, and feel. Ito yung kalagayan ng mga kapatid natin na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Buhay sila, buhay yung kanilang katawan, buhay yung kanilang kaluluwa at yung kanilang espiritu, but they are considered spiritually dead. So, yung katawan natin, they can still function. Your body and soul are still working. What the Lord means is that He wants to give life to your spirit. Ang nais ng Panginoon, nung hindi pa tayo nakakilala sa Kanya, yung ating spirito ay mapuno ng yung spirito ng ating Panginoon na manahan sa ating buhay. Now, why does He have to do that? Does it mean that your spirit is dead? Opo. Diba? Nung hindi pa tayo tumatanggap sa ating Panginoon, we are spiritually dead. So, yun ang unang kalagayan natin, na hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoon, tayo ay spiritually dead. Next, man is separated from God because of sin. Ang tao, diba, ito ang ating Panginoon, ito tayo, napakalaki ng gap natin because of the kasalanan. Yung kasalanan yung naghiwalay sa ating Panginoon. So, yun yung tinatawag na tayo ay patay. Patay ang ating espiritu dahil tayo ay hiwalay sa ating Panginoon. Dahil yung kasalanan ang nangunguna sa ating buhay. The Bible says that if you are in sin, you are dead. Dead means separated. Nakahiwalay tayo sa ating Panginoon dahil sa kasalanan. What the Bible is saying is this: you may have a human spirit, but if you are in sin, your spirit is separated from the living God. So God, who is the source of life, is not in your spirit. That's why you are separated from Him. Ito yung ating kalagayan, mga kapatid, nung hindi pa natin tinanggap ang ating Panginoon. We are separated from God dahil doon sa kasalanan. Diba, pag yung tao pinanganak, may kasalanan na siya na namana. Ano po? Yun yung talagang kondisyon niya. Ito talaga yung sitwasyon ng isang tao. At tayo ay magiging malaya sa kasalanan kapag tinanggap natin ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. So where does that separation occur? In your spirit. A person's spirit is dead if he does not have Jesus. Ang tao, ang kanyang espiritu ay patay kapag hindi niya tinanggap ang ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay. So, ano naman ang sunod na pangyayari? Man is reconciled to God through our Lord Jesus Christ. Alam natin na tayo bilang mananampalataya, dati tayo ay hiwalay sa ating Panginoon. We are separated dahil sa kasalanan. Pero ano ang ginawa ng ating Panginoon? Man is reconciled through our Lord Jesus Christ. Dahil ibinigay ng ating Ama, ang ating Panginoong Jesus, para tayo ay matubos sa ating kasalanan. At alam natin ito. Alam natin iyan. Iyan yung ating tinanggap sa ating buhay. So what it means to be reconciled? Reconciliation is a restoration of a relationship. Para lang isa itong relasyon, relasyon mo sa iyong pamilya. Ikaw ay umalis, iniwanan mo yung pamilya at ikaw ay pumunta sa malayong lugar, gusto mong maging solo sa mundo, malayo sa pamilya mo. Pero nalaman mo na mahalaga pala, 'di ba? Minsan nakikipag-reconcile tayo sa ating kaibigan. Minsan nakakaaway natin, pero nagre-reconcile tayo pag na-realize natin na mahalaga pala. This is what the Lord has done for us. The Lord reconciled us, na-restore yung ating relationship sa ating Panginoon. At doon nakita natin kung pag na-reconcile tayo sa ating Panginoon, may mga changes na magaganap sa ating buhay. A sinner who was once separated from God because of sin becomes one with Him
when he believes in Jesus. Tayo ay magiging kaisa ng ating Panginoon sa Espiritu kapag tinanggap natin siya bilang ating Diyos. That is the way we are being reconciled with our God. And as a result of reconciliation, the believer receives eternal life. Okay? Kung dati tayo ay hiwalay sa ating Panginoon dahil sa kasalanan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, tayo ay ngayon ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. That's how we are being reconciled with God. At ang pagiging reconciled sa ating Panginoon, ang ibig sabihin niyan, tumanggap tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At yun ang ating pinagpupursigihan. Ano po, yun yung ating, we are striving. Ano po, since we have received Christ as our Lord and Savior, we strive every day. Kaya nga gusto natin na maging sanctify tayo. Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. So that is our goal sa, 'di ba, sa buhay ng bawat isa sa atin na Lord, sana hindi ako magkasala. Pinipilit nating maging maayos ang ating buhay. Amen po ba? Ako lang ba nagpipilit? Di ba? O yung iba, easy lang ang maging banal, hindi ko alam, pero we are striving hard sometimes para maging maayos tayo sa paningin ng ating Panginoon. Pag tinanggap natin ang ating Panginoon, hindi na tayo magkakasala. Hindi. Doon pa nga tayo laging prone. Di ba? Doon pa tayo laging nagiging mas mahirap maging mabuti, parang doon pa palalong inaatake ng kaaway na ikaw, sige nga, titingnan ko nga kung ikaw talaga i-born again na. Minsan, maglalakad tayo, makakasulubong natin minsan nakaaway natin pala, kagalit natin. Tinetest tayo ng ating Panginoon kung talagang tayo ay nagkaroon ng pagbabago. Tinitingnan ng Panginoon kung tayo talaga ay na-reconcile sa Kanya. Amen po? And, okay. Resurrected through Jesus Christ. Ano ba ang ibig sabihin nito? So, una po, the believer is in Christ. To be resurrected through Jesus Christ means the believer is in Christ. Tayo ay na kay Kristo. Yung buhay natin ay nakasenter na sa ating Panginoon. So, what happens when you receive Christ in your heart? Ano ang mangyayari kapag tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating puso? Sabi sa Revelation 3:20, Jesus comes into your heart and lives in your spirit. Kumakatok ang ating Panginoon sa ating puso at gusto niya na pumasok dito sa ating puso. Ibig sabihin, kung pinapasok natin ang ating Panginoon sa ating puso, we are in Christ. Hinahayaan natin na ang ating Panginoon ang maging Diyos ng ating buhay. Hindi na ako ang masusunod sa aking buhay, kundi ang Panginoong Jesus ang masunod sa aking buhay. Panginoon, ano po ang kalooban mo? Panginoon, ano po yung tama kong gawin? Yung gano'n na, hindi na yung dati nating buhay na, ay, pag nagalit si Ate Honey, lumalabas talaga yung kung sino si Honey. Ganun yung dati nating buhay. Pero we, believer, is in Christ, ang ating Panginoon, ang nagiging Lord ng ating buhay. So, both concepts are therefore true and valid. Jesus dwells in you, and at the same time, you are also in Jesus. So, yung buhay natin, sinisikap talaga natin na ang Panginoon ang maging Diyos. Hindi na yung dati nating pagkatao ang nabubuhay sa atin. Minsan, sabi nga ng aming pastor, kung minsan yung pagiging born again, kung pwede bang minsan ay parang jacket na huhubarin muna at isasabit muna sa pinto. Kapag halimbawa may mga nakakaaway tayo na parang sinisikap nga natin na maging mabuti na, pero minsan yung kaaway gumagawa ng paraan para tayo ay magalit, gumagamit ng mga tao sa paligid para tayo ay mag-transform ulit sa dati nating pagkatao. Kaya mahirap minsan, pero dahil ang ating Panginoon ang ating mahal, ay nagagawa natin. Amen? So, Jesus dwells in us, and at the same time, Jesus also lives in us. So, Jesus is inside you, but you are also inside Jesus. So, ito yung ito yung ibig sabihin ng we are resurrected through Jesus Christ.
tayo ay sa ating Panginoong Jesus at ang Diyos ay sa atin, di ba? May kanta, Jesus, you are mine and I am yours. Ganun yung sitwasyon natin. Ano po? Ang ating Panginoon ay nasa atin at tayo ay para sa Kanya. Ikalawa, the believer is one with Christ. You have risen from the dead with Christ. Consider yourselves to be dead to sin, but alive in God in a new life. So you have become one with Christ. Ibig sabihin, yung ating dating pagkatao, wala na yan. Kinalimutan na natin yan. At tayo ngayon ay one with Christ. Tayo ay kasama na ng ating Panginoong Yesus. Siya ay nasa sa atin. At kaya nga, yung buhay natin, pinipilit nating maging maayos dahil ang ating Panginoon, kaya nga tayo tinatawag na Christian. Kasi Christ is with us. Amen? So, di ba yung iba, funny ganito, ang tawag ay, halimbawa kay mga lumang mga kilala kong artista, mga Vilma Santos, di ba? Mga Vilmanian. Mga ganon. So dahil ang dala-dala natin ay ang pangalan ng ating Panginoon, we are called Christians. So we are one with our Christ. Kaya we have to consider ourselves to be dead in sin, but alive in God in a new life. So, alam ko po, tayo, bawat isa sa atin, meron tayong mga story ng buhay natin dati, nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon, and how we were changed. Ano po? We are being changed, diba, from glory to glory. Untay-utay. Sabi nga sa unti-unti, gradually, eventually, magiging Christ-like din tayo. Ano po? Hindi to kagaya ng elevator na instant, bigla-bigla na lang. Na bago. So we have to work on. Sabi nga sa Bible, work for your own salvation. Though we have the assurance of salvation, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo ay ligtas, but still we have to work for our salvation. Okay. So the believer is one with Christ means Christ was crucified on the cross. You were also crucified with Him. Si Jesus ay pinako dun sa krus. So kapag tayo ay nagkakasala, isipin natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. And isipin natin yung ating kasalanan ay kasama ng ating Panginoong Yesus na nung naipako sa krus. So nang tinanggap natin ang ating Panginoon, kinoconsider natin na napako na rin sa krus yung kasalanan dahil yun ay tinubos na ng ating Panginoon. Christ was buried. Okay, after noon, after na tayo, ang ating Panginoong Yesus ay napako doon sa krus, at kasama ang ating kasalanan, diba? It was now buried, nabaon na yung ating kasalanan. We were also buried with Him. So kaya yung ating lumang pagkatao dapat pala ay nakabaon na yan. Inililibing na rin natin, nandoon na, nakalibing na yung dati nating pagkatao. Ibig sabihin, we considered ourselves dead na talaga dun sa dati nating buhay. Kaya minsan, ano pa rin tayo sino ba ang mga nagmumulto? Di ba, mga nagmumulto, yung mga patay na, yung mga nakalibing na. Sometimes we are, parang feeling natin minumulto tayo nung dati nating buhay. Kaya minsan, na-entertain din natin yan. Nagkakaroon tayo ng na yung dati nating ginagawa ay, minsan, yun yung maganda, yun yung parang masarap sa feeling, pero pansamantala lang yun. So, lagi nating isipin that Christ was buried. So, kasama noon ay ang ating kasalanan, ang ating lumang pagkatao were also buried with Christ. Next, Christ rose from dead, diba? Muling nabuhay ang ating Panginoon. Yung resurrection of Jesus Christ, that is also our resurrection of a new life. Amen? Nabaon na yung dati nating pagkatao, tapos ang nabubuhay ngayon sa atin is the resurrected life of us through Jesus Christ. The Lord has given us a new life, a new chance, para tayo ay mabuhay ng nasa Panginoong Jesus. Mabuhay ng naaayon sa katuwiran, sa righteousness of God. So why? Because God our Father puts you in Christ. Meditate on this truth every day. This truth will change your life. Lagi nating balikan kung ano yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. If we think na
parang bumabalik tayo sa dati po nating buhay na ano tayo ng kasalanan. So isipin natin ano yung ginawa ng ating Panginoon sa atin. At yung dati nating pagkatao, dapat wala na yan. Inilibing na yan, ano po, at tayo ay may bagong buhay. So yun lagi po nating i-meditate, na tayo ay bago na. Tayo ay binabago ng ating Panginoon sa bawat araw. Next, parang masyado ako mabilis. Evidences of present resurrection. 'Di ba? Paano tayo maniniwala? 'Di ba? 'Di ba? Ngayon papaniwalaan ka pagka mayroon kang evidences, 'di ba? Sasabihin mo wala kang kasalanan o di kailangan hamanap ng pruweba, ano? So kagaya po nun, tayo bilang mga binago ng ating Panginoon, binabago ng ating Panginoon, dapat may mga evidences. Paano maniniwala? Paano natin sila may encourage na sumama sa atin sa simbahan or umattend ng online kasi meron tayong mga nararanasan. So dapat may nangyayari sa ating buhay. Dahil kapag wala, wala palang nangyari. Hindi sila maniniwala. Para yung kwento ng magbiyanan. Ano po, kwentuhan ko muna kayo bago ko ituloy itong evidences. Ito ay kwento na walang evidence. Merong magbiyanan na yung biyanan, yung mother-in-law, yung mother-in-law ay dumadalo siya sa church. Ngayon, inibitahan niya yung kanyang manugang na sumama sa kanya sa simbahan. So, diyon, nasa church sila, natapos yung service. Ang sabi nung mother-in-law, sabi niya, anak, uwi na tayo. At tayo ay tanghali na. Sabi nung manugang niya, inay, pwede po ba mamaya muna po tayo umuwi? Sabi ng mother-in-law, naku, salamat sa Panginoon, born again na ang aking manugang. Kaya yon, lumipas ang ilang oras, ganyan-ganyan. Sabi ng biyanan, anak, uwi na tayo. At pahapon na. Sabi nung manugang, inay, pwede po ba? Mamaya-maya pa po tayo umuwi. Sabi nung in-law, sabi, hallelujah, talagang na-born again na ang aking manugang. Hanggang sa maghahapon na sabi nung manugang, aba anak, kailangan nating umuwi at maghahapunan na, maggagabi na. Ang sabi nung manugang, inay, pwede po bang dito na po tayo tumira sa church? Sabi nung biyanan, aba, ay bakit naman? Kanya, kasi po inay, dito po sa church, ay kabait-bait po ninyo. So, ibig sabihin, doon sa kanila ay hindi pala mabait yung bianan, so walang evidence of present resurrection. So ito yung dapat ay makita sa atin po bilang tayo ay mga born again. Dapat may born again experience tayo, may born again testimony tayo, that even the people na nakakakilala sa atin ay alam na ikaw ay iba. Dapat tayo ay iba doon sa mga kasama natin, 'di ba? Nagtatrabaho tayo doon sa isang lugar. So dapat tayo ay nagliliwanag, nagshashine yung buhay natin because kita ang evidence na tayo ay Kristiyano. Amen? So ano ang evidences of present resurrection? So what are the evidences of your present resurrection? The evidence is the resurrected life of Christ. This resurrection life of Christ in our spirit permits our soul, thinking, our deciding, and our feeling. So, and our physical body, health as well. So, ito yung dapat mga evidences na tayo ay tumanggap na, tayo resurrected through Christ. Na bago yung way of thinking natin. Dati kung ano yung naglalaro sa isipan natin, nung nakilala natin ang ating Panginoon, natututo na tayo mag-filter. Nafi-filter na natin yung pumapasok sa isipan natin, yung i-meditate natin sa bawat araw. Parang we are meditating yung mga mabubuting bagay. 'Di ba? Sabi sa Bible, whatever is true, whatever is pure, whatever is noble, whatever is lovely, think about these things. So yun yung dapat na nagiging meditation ng ating mind. Yung laging naglalaro sa ating isipan. Hindi tayo lagi nag-iisip ng masama para sa ating kapwa.
Ano, yung pag may nakita kang nakatingin sa'yo, parang ang inisip mo, naku, pinag-uusapan na naman ako ng mga ito. So, hindi gano'n. Hindi gano'n naglalaro sa ating isipan. Yung ating isipan ay na-born again din. Ano po? At kapagka yung ating isipan ay tama, our decision will be tama din. Ano po? Magiging tama rin yung ating mga dine-decide kasi maayos yung nasa sa isipan natin. And our feelings also ay magsasama-sama na yan na magiging maayos. Ano po? So, yun ang nagiging evidence na tayo ay resurrected through our Christ. A lot of changes take place in a person who receives Christ's resurrected life. So, meron kaming bagong, hindi na siya bago ngayon. Nung mga una-una pa, nung bago siya sa church dito sa Ludlod, si Nanay Josie, yung nakilala niya ang Panginoon, ang sabi niya, yung dati kong buhay talagang napakasama ng ugali ko. Sinasabi niya masama talaga ang ugali ko. Yung asawa ko kawawa sa akin. Sabi niya ganyan. Pero nung na-born again siya, doon niya na every Sunday lagi siyang natutuwa ako kay Nay kasi every Sunday pagkatapos ng preaching, lagi siyang may mahabang message dun sa GC. Tapos ikinukwento niya na nakikinig talaga siya. Kasi binabanggit niya pa kung sino yung preacher. Sabi niya, ito yung sinabi na talagang anong-ano siya. Tuwan-tuwa siya. At yung buhay niya, naging maayos kasi yung asawa niya, minsan daw, pag nagagalit siya, sabihin doon ng asawa niya, tumigil ka na nga ng pag-attend mo, hindi ka naman nagbabago, sabi daw ganyan ng asawa niya. Hanggang sa habang nagpapatuloy siya, lagi niyang kinukwento, lagi siyang maraming kwento doon sa aming GC. So hanggang sa yung asawa niya rin ay sumasama na, regular na din siya uma-attend. At nakita yung talagang yung pagbabago sa buhay ni Nanay. At yun din yung nakita nung pamilya niya, nung mga anak niya, tsaka nung asawa niya. Kaya naisasama niya sa church. So kapag walang natutuwa sa atin, born again na tayo, parang walang evidence of our present resurrection with Christ. Kaya ang tunay na born again ay mayroong pagbabago sa buhay. A lot of changes take place in a person who receives Christ's resurrected life. So what are this? New life in Christ. May bago tayong buhay sa ating Panginoong Jesus. Nung nakilala natin ang ating Panginoon, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Ano po? Parang nagkaroon ng halaga, nagkaroon ng kulay yung ating buhay nang makilala natin ang ating Panginoon. Okay. The first evidence of the believer's present resurrection is his new life in Christ. 2 Corinthians 5:17, diba? The old has gone and the new has come. So yung dating love o dating attitude, yung dati nating buhay, wala na yon. Kasi nung tinanggap natin ang ating Panginoon, we have new life in Christ. When a person receives Jesus as his Lord and Savior, his old sinful self, yung dati nating buhay na makasalanan, is crucified with Christ, kasama ng ating Panginoong Jesus, na crucified na. So God gives this person a brand new life, which is the very life of His Son. So, tanggapin po natin yung buhay na bagong yan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Minsan, pagka nagkakasala tayo, pwede tayo uli. Siyempre, pwede tayo mag-repent at alam mo yun, para sure ka talaga na tinanggap mo ang Panginoon, ulit-ulitin natin kung pagtanggap natin sa ating Panginoon. Lagi nating i-remind sa ating sarili na talagang ang ating old sinful life, sinful self is already crucified with Christ. Ganyan ang bagong buhay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ikalawa, we have new purpose and values in life. Isang kwento ng isang bata na mahilig magbigay ng yung tracts, yung pinamimigay ng mga babasahin na maliliit. So, siguro kagaya ngayon panahon ay ulang-ulan. So, itong bata, naalala ko si Genesis nung kabataan kung gaano siya kasipag mamigay ng tracts. So, Genesis lagi ang nasa isip ko pag kinukwento to eh. So, itong batang ito ay
sabi niya sa kanyang sa kanyang tatay, lalabas po ako, mamimigay po ako ng trucks. Ang sabi ng tatay niya, "Wag ka nang lumabas anak kasi ulang-ulan. Ah, wag ka muna lumabas, ulang-ulan." Siyempre maulan nga naman. So, ang ating Panginoon sa lahat ng sitwasyon, maulan, mainit, yan ay ang Panginoon ay nagliligtas. So, itong batang ito, meron talaga siyang conviction sa puso niya na mamigay siya ng tracts. So, yung isang tracts na yun na hawak niya, gustong-gusto niyang maibigay. So, may isang bahay siyang nadaanan. So, inihila siya ng paa doon sa bahay na yun. Kaya, kumatok siya doon sa bahay. So, katok siya, isa, dalawa, tatlo, walang umaano. Hindi siya tumigil. Kaya sa kamaya-maya, may babae na lumabas at inaabot niya yung tracts. So, yung babae, yung itsura ay hindi siya masaya, pero tinanggap niya yung binibigay ng bata na maliit na babasahin. So, maibigay niya, sabi niya, "Ito po, basahin niyo po. Mahal po kayo ng ating Panginoon." Yan sabi ng bata. At umalis na siya. Yung bata ay masaya na naibigay niya yung tracts na iyon. Yung sumunod na linggo, matenda sila ng church. Tapos ay may isang babae doon na nagpatotoo na yung moment na yun ay siya pala ay magpapakamatay na. Kasi sobrang dami niyang problema, para masolusyonan ang iniisip niya, magpapakamatay na siya. So, naka-ready na siya, may kumakatok sa kanyang pintuan. Ay ayaw pa nga niya sanang pagbuksan, pero parang ang kulit-kulit, kaya binuksan niya yung pinto. At nung inaabot sa kanya yung tracts, binasa niya at nabasa niya doon na mahal siya ng Panginoon. Kaya hindi niya itinuloy yung kanyang pagpapakamatay. At nung tinanggap niya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng nabasa niya, nagkaroon siya ng new purpose and values in life. Amen? Kaya ang sabi ng bata sa kanyang tatay, "Tatay, sabi ko na sa iyo kahit maulan, nagliligtas ang ating Panginoon." Amen? So, walang season na pinipili ang ating Panginoon sa kaligtasan. Minsan, nagkakaroon tayo ng conviction na, sharean mo yan. Lord, ako ay malilate na. Yung mga ganyan. Pero pag merong conviction sa atin, mag-share tayo sa ating Panginoon. Dahil hindi natin alam kung ano yung changes na magaganap sa isang taong ito kapag nakilala niya ang ating Panginoon. Kaya truly, new purpose and values in life is there kapag tayo ay nagkaroon ng resurrected life through our Jesus Christ. So another evidence of the believer's present resurrection is having a new purpose and values in life. Siguro kami magkakapatid, kung hindi kami lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, baka hindi namin din po alam na ang Panginoon ay may magandang layunin sa buhay namin. Hindi siguro namin nilakaran yung mga pangako ng Panginoon dahil sa aming lugar ay wala naman, dahil po kami maraming magkakapatid, yung mga taga-amin doon, pag nakagraduate ng grade 6, okay na at mag-aasawa na, mananahi na lang nung guwantes na nagiging hanap buhay. Pero nung may pagkakilala sa Panginoon, alam natin na may purpose at may value yung buhay natin. May pangako ang Panginoon na magandang buhay at yun yung nilalakaran natin. So, yung buhay natin ay may purpose. Amen. Nakikita natin yung kagandahan ng buhay nung nakilala natin ang ating Panginoon. May halaga pala ang buhay sa kabila ng mga problema na ating pinagdadaanan ngayon, sa kabila ng sitwasyon na hindi maganda, ay dahil nakilala natin ang ating Panginoon, nandyan man tayo sa ganyang sitwasyon, hindi na pangit ang tinga natin. Nakikita na natin na behind this problem, behind these trials, may pangako ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So ano yung point? Pag may Kristo tayo sa ating puso, meron tayong purpose and values sa ating buhay. Pinapahalagahan natin yun. Because the believer is risen with Christ to a new life, he now has a new purpose. That of seeking those things which are above where Christ is. Kasi alam natin, lahat ng nangyayari dito sa mundo, pansamantala lamang ito, di po ba? Mahirap ang buhay.
kayo, nandyan po kayo sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, di ba, kaya nga kayo umalis. Di ba? Kaya kayo ng ibang bansa kasi mas gahanap tayo ng mas maayos na buhay, mas saan tayo makakakita ng mas malaki, makakapagbigay ng mas malaki. So, lahat yan, lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga pinagdadaanan natin sa ating buhay, it shall come to pass. At alam natin, this is not our permanent na tirahan. Ang ating tirahan ay nasa langit. So, itong ating pinagdadaanan na ito is just testing kung tayo talaga ay karapat dapat na mapunta sa langit. Pinipili, inaano tayo ng ating Panginoon. Tinitest niya tayo through the test of times. So, He seeks first the kingdom of God and His righteousness. Ito yung ating buhay. Ito yung bagong tayo that we are seeking the kingdom of God and His righteousness. Ang inuuna natin ay ang ating Panginoon at ang kanyang katwiran, yung kanyang lumalakad tayo sa kabutihan, sa tamang daan, sa tamang daan ng buhay para tayo ay maligtas. Amen? So yan yung ating wino-work hard sa ating buhay. Tayo ay lumakad ng tama sa paningin ng ating Panginoon. Ikatlo, a new master is followed. Hindi na Jonalyn's will, hindi na Lovely Joy's will ang nasusunod sa ating buhay, kundi we have new master. Meron na tayong bagong boss sa ating buhay. A new master is followed. The third evidence of the believer's present resurrection is that he serves a new master. When we were still in the kingdom of darkness, our master was Satan. Imagine, nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon, ang ating palang master ay si Satan. So, kaya nung makilala natin ang ating Panginoon, meron na tayong new master, ang ating Panginoong Jesus, ang nangunguna, ang Lord ng ating buhay. But God has transferred us from the kingdom of darkness to His own kingdom. God has liberated and transferred us from the power of darkness, meaning from the power of Satan. So right now, Satan has no power over you, over me, over us. So wala nang kapangyarihan sa Satanas sa ating buhay dahil ang ating Panginoong Yesus ang nangunguna sa atin. Ang number one sa ating buhay. Sin has no power over you. You don't have to sin anymore because you are now under the power and authority of Jesus. Kung magkasala man tayo, alam natin na hindi tayo nabubuhay doon, di ba? Since tayo ay, syempre, nasa mundo pa tayo, nasa process of sanctification talaga tayo. Kaya minsan, magkakasala tayo, ano ang difference ng buhay natin dati? Nung hindi pa tayo Kristiyano, pag nagkakasala tayo, wala tayong pakialam. Okay lang. Pero nung nakilala natin ang ating Panginoon, hindi tayo masaya na nagkakasala. Amen? Meron palaging conviction na hindi ito ang buhay na meron ako dapat ay baguhin ko ang sarili ko. Hindi ako dapat mabuhay sa kasalanan. Amen? So yun yung power of Christ na meron sa atin. Magkamali ka man, magkasala ka man, ay hindi tayo natutuwa sa kasalanan. Tayo ay agad-agad ay nagre-repent, humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Ika-apat, an attitude of faith is established and maintained. We can now walk with God and see God with the eyes of faith. Jesus becomes Lord of our lives 24 hours a day and every circumstance we're in. So, nagkakaroon na tayo ngayon ng attitude of faith. Lagi ka ng may tiwala sa Panginoon. Lahat ng bagay na ginagawa natin ay meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Yan ang difference. Nagkaroon ngayon tayo ng faith sa ating Panginoong Jesus. Dati, nung hindi pa tayo tumanggap sa Panginoon, nasa ang ating pananampalataya? Minsan sa ating sarili, ay, kaya ko to, magaling ako. Diba? We believe so much in ourselves. O kaya, we rely to our parents, we rely to someone, yun ang ating number one sa ating asawa,
o kung kanino man, sa ating pera, sa ating kung ano mang meron tayo. But when we receive Christ, meron na tayo ngayon na faith, ang ating Panginoon, ang ating pinapanampalatayanan na higit sa lahat. Amen po? A daily walk of faith and obedience to the Lordship of Jesus is established in our lives and must be maintained. Amen? So, palagi, yung pananampalataya, pinapalakas natin, di po ba? Yung ating pananampalataya, kaya nga tayo lagi nag-attend sa church, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, kasi ang gusto natin tumibay pa at tumaas yung level ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, ito ang mga evidences po na tayo ay resurrected through our Jesus Christ. Ito yung ating present conditions. Kaya magalak po tayo na nakilala natin ang ating Panginoon. Magalak tayo na tayo ay nakatanggap ng kaligtasan at ito ay ating ibahagi. Yung kagalakan na meron tayo sa ating puso. Huwag po nating sarilinin, ating ibahagi sa iba. At para maranasan din po nila yung life na kasama ang ating Panginoon, yung buhay na isinuko sa ating Panginoon. At tayo, bilang tayo ay nandito na, i-maintain po natin, huwag na po tayong mawawala. Dapat doon tayo sa lagi, pilitin natin. Let us strive hard para patuloy po tayong maging maayos ang buhay. Bakit? Kasi, ang sabi sa Romans, do not conform on the pattern of this world, but be change of our thinking. Marinyo yung ating isipan. Dahil yung mundo na ating ginagalawan, mapandaya, minsan nagiging mahina tayo spiritually. Kaya dapat talaga yung ating connection, yung ating relasyon sa ating Panginoon, ay huwag po nating hayaan na manghina, yung ating pananampalataya ay manghina. Dahil tayo, malapit na dumating ang ating Panginoon, nakikita na natin yung mga signs, kaya ayusin po natin ang ating buhay, patuloy po tayong lumakad sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon naming Diyos, maraming pong salamat dahil kami ay pinili mo, Panginoon. You have set us apart, O God, from this world. And you have chosen us, O God, para ikaw ay aming makilala, para kami ay lumakad sa iyong katwiran, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na patuloy naming maging kagalakan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay isang Kristiyano, Panginoon. Maging kagalakan ng aming puso, Panginoon, na kami po ay kasama mo, Panginoon. Kasama ka namin sa lahat ng oras, Panginoon. Lead us, O Lord, be the Lord of our lives, O God, in every aspect of our life, O God. Be the Lord, be the center, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at dalangin po namin patuloy na maging malakas ang aming pananampalataya sa bawat araw, Panginoon. Patuloy namin gawin ang mga bagay na alam namin na makaka-glorify sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kapatid namin, Panginoon, na naririto sa Zoom, wherever they are, O God, whatever situations they are in right now, Panginoon, ikaw ang nakakaalam, O God. Dalangin ko, Panginoon, katagpuin mo sila in different ways, O God. Ikaw po, Panginoon, patuloy na magpakita that they have hope in you, O God. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Salamat po. Tunay nga po na sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ay, Panpan. Sweet naman. Thank you, ate. Ayan. So, napaka-refreshing nung topic natin for tonight. In a way na maaring not new sa atin dahil we all have accepted Christ naman na. Pero nakakatuwa na highlight ba sa atin at the same time medyo parang hindi medyo talagang nag-aral tayo ng a little bit ng science. So, gaya nga ng prayer ng Ate Dudes at saka nung sinabi niya kanina. At times, no, parang madadapa tayo, magfe-fail tayo. But if there's one thing na huwag sana nating gagawin, yun ay ang tumalikod sa ating Panginoon. Sabi din ng Ate Dudes kanina is, kung at times na nagkakasala tayo, i-sanctify natin, like, hindi naman kasalanan na tanggapin mo palagi ang Panginoon kung sa tingin mo. Pero,
Parang the more kasi na ina-acknowledge talaga natin si Jesus, our Lord and Savior, pagsisikapan talaga natin na sa bawat araw ng ating buhay ay maging pleasing tayo sa Kanya. And nagkakaroon talaga tayo ng inner battles ba kapagka alam natin na may mga bagay tayong nagagawa na nakakasakit sa damdamin ng ating Panginoon. So, thank you so much, ate, and nakaka-inspire, no? As you can see, ate has 2 kids and yet salamat din, ang babait ng mga chikidings niya, tawag dito, hug-hug lang, very sweet, and ayun nga, parang nakaka-bless and nakaka-encourage din na kung si ate nga, yung mga mommy natin na naririto, may parang biglang may hihila sa kanila, di naman nila pwedeng saktan kasi nature yun ng pagiging bata. Pero naiitawid pa rin na maglaan ng oras para sa Lord. So, mas lalo tayong nai-inspire na tayo rin ay kahit tayo ay pagod or busy, ay yan, gaya natin ngayon, lahat tayong nandito sa Zoom, maaring may iba tayong pwedeng gawin, pero we choose to spend time ba. So, the Lord sees our hearts and our labor naman para sa Kanya is not in vain and will never be in vain. So, to give the summary lang nung tinuro ng Ate Dudes, meron akong ginawa dito. Share. Ayan. Share. Um, so, ayan. So, yan. Dun sa present resurrection na, tinuro ng Ate Dudes, merong 4. Sana ay nandyan pa kayo, kahit kayo ay naka-off cam. Ayan. So, merong 4 na shinare ang ate. Una, man's composition. Pangalawa, man's condition. Pangatlo, yung resurrected through Jesus Christ. And pang-apat, which is napakaganda, parang yung number 4 pa lang, pwede na siyang gawing preaching ba? Or exhortation. Evidences of present resurrection. So, balikan lang natin uli. Sa man's composition, may dalawang sinabi si ate, may 3 shinare ang ate doon, body, soul, and spirit. Yun yung sinabi ko kanina na parang signs. Sa man's condition naman, inexplain ng ate kanina na we are spiritually dead, we are separated from God dahil sa kasalanan. Pero ang magandang balita, hindi tayo nanatili doon Na-reconcile tayo through the Son of Man, Son of God, kundi si Jesus na nagkatawang tao. And yung third part naman is yung resurrected through Jesus Christ na may 2 part, the believer in Christ and the believer is one with Christ. So, hinighlight ko din or kinapi ko rin yung ilalim nun na kung saan inexplain kanina ni ate isa-isa nung dahil nalaman natin na na-crucify na si Christ sa cross, we should have that deeper understanding. Dapat basic to sa atin, itong letter B, na tayo mismo ay na-crucify din. Kaya nga yung sinabi ng ate kanina, wala na yung old self mo At kung hinuhunt ka, kung nagmumulto yung nakaraan mo, that's the time na ibabalik mo na na talagang, hindi, ako rin ay na-crucified with the Lord. 'Di ba? Nung after ko mag-encounter nung nasa J12 pa ako, ang favorite verse ko is Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So, Christ was buried. So, i-remind natin na tayo ay nailibing na rin. And Christ rose from the dead. And kaya tayo nagkaroon din ng bagong buhay. Kaya nga yung pinaka-fresh na sinabi ng ate, yung mga evidences, yung new life natin sa Panginoon, nagkaroon tayo ng purpose, hindi na tayo ang nasusunod sa buhay natin, tapos yung attitude of faith is established and maintained. And go to slide by title, wait lang. Kaya yun. Ayan. Yan, bago tayo mag-closing prayer for tonight, at kung pwede kayong mag-on cam just to know, no, kung gising pa kayo, hopefully. Ayan, ay meron akong iiwanan na questions sa inyo. Eto ni, doko. Ayan, so, hala, nasaan na yun? Wait lang, nawawala.
Ayan, so merong questions kasi do'n. Ise-send ko rin naman 'yun sa inyo. Wait lang, give me time. Todo ko disco eh, correct, correct, correct. Present, ayan, nakita ko na. So, sa mga can open cam, please do so. Ay, yung nasa work rin naman. Okay. Thank you daw, Ate Dudes. Oh, ang ganda ng spelling ni Ate Dudes. Ayan, so, ito yung mga reflective or reflection or mga maganda nating pag-isipan bago tayo matulog. How sure are you that you're now a Christian and why? Yan, yung pang malakasang tanong. And since fellowship tayo next Tuesday, ayan, bago tayo mag-proceed sa mga flow natin next Tuesday, at may breakout room naman tayo kada fellowship. Ito yung mga pag-uusapan din natin, no? Share experiences that show you truly have experienced this present resurrection. So it's very important na na-absorb talaga natin, naunawaan talaga natin what present resurrection is all about kasi para makapag-share tayo ng naging experience natin tungkol sa present resurrection. So, ito yung mga pagnilay-nilayan, yun yung mga pakaisipin natin kapag tayo ay hanggang sa mag-isang linggo uli, mag-Tuesday ulit. So, sana ay may mga takeaways tayo, sana ay may mga na-refresh sa atin at mas nagkaroon tayo ng deeper conviction ba how important it is to understand what present resurrection is all about. So, maraming salamat. Ano ba tanggalin ang remove spotlight. Yan. So, thank you sa bawat isa. And since it's already, I'm doing my best na mag-end ng 8:45, 9:45, pero 5 minutes lang naman ang ating nag-exceed. And very meaningful naman. Ayan. So, let us end our of workers sa panalangin. Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Father God, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming mga narinig ngayong gabi. Salamat, Lord God, sa buhay ni Ate Dudes, Lord God, na despite the weather, Panginoon, sa Pilipinas, despite din, Panginoon, na maybe maaring asikasuhin niya na yung 2 kids niya, but then she allotted her time para magamit mo siya, Panginoon, in order for us to be reminded again on what present resurrection is all about, Panginoon. Lord, ang aming dalangin, Lord God, higit sa lahat, Panginoon, bukod sa pagkaunawa, Panginoon, yung mga evidences, Panginoon, sa aming buhay na talagang ikaw ay tinanggap na namin bilang Diyos at aming tagapagligtas, at patuloy kang kumikilos sa aming buhay, Panginoon, ay patuloy na makikita, Panginoon, yung pagbabago sa aming buhay. Maaring mag-fail kami dahil sa aming mga kahinaan, Panginoon, pero ang dalangin namin, O Diyos, matapos namin mapakinggan ang present resurrection, kung paano ka talaga namatay, Panginoon, kung paano mo ibinigay ang iyong buhay para kami ay ma-enjoy ang eternal life, Panginoon. Ganun din, Lord God, na mas ma-inspire kami, mas magkaroon kami ng burden, Panginoon, mas magdesisyon kami, Panginoon, na magpakalalim pa at maglaan pa ng oras, mag-effort pa kami sa Christian life na meron kami, Panginoon. We will not be stagnant. We will not be fake, Panginoon. Indeed, O God, you will continue to speak unto us, Lord God, and that you will continue to expand our territories, Panginoon. Nasa saang lugar man kami, Panginoon, ang aming dalangin ay makita ng mga tao, Panginoon, kung paano mo kami binabago sa bawat araw, Lord God. And Lord, as we close this fellowship, this lesson, O God, ang aking dalangin, Panginoon, ang sino man, Lord, na nasa Zoom na ito tonight, Lord God, ano man ang kanilang mga panalangin, Panginoon, kung sila man ay may mga mahal sa buhay, Panginoon, or sila mismo ay nakakaranas ng physical illness, Panginoon, at mga
humihiling, Panginoon, humihingi ng kagalingan, dalangin namin, O Diyos, na ito ay natanggap na ng bawat isa sa amin, Panginoon, maging ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, O God. Na ang iyong banal na dugo, Panginoon, Lord, all kinds of sickness, Panginoon, ay walang imposible sa iyo. Kaya mong i-restore, Panginoon, ang health, Panginoon, ng bawat isa sa amin at ng mga mahal namin sa buhay, Lord God. We also pray, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nasa Zoom na ito. Salamat sa buhay ng Ate Dudes, Panginoon. Patuloy mong i-restore ang kanyang kalakasan. Patuloy mo siyang ingatan, maging ang Kuya Hermie, Panginoon, sa kanilang pagiging magkalayo sa oras na 'to. Salamat na ikaw ang nagbubuklod sa kanila, Panginoon. Salamat din, Lord, sa life ni Ate Choy, Panginoon, ni Ate Honey, Lord God, ng kanyang mga anak, Panginoon, maging ni Brother Jason, Panginoon, ni Shams, ni Bunso Densi, Panginoon, ni Alex, Lord God, ni Pastor Nestor, ni Noemi na nakasama namin tonight, ni Pastora Norilyn, Panginoon, ni Aviv, at ng kanyang husband, Panginoon, maging Mrs. Rose na nasa Thailand, Panginoon. Lord, ang aming dalangin, O Diyos, Panginoon, ay patuloy kang kumilos, patuloy kang magpakilala, Panginoon, at patuloy mong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Hindi lamang sa pangangailangang financial, O God, ngunit sa lahat ng aspeto, Panginoon, na kami ay nangangailangan, Lord God. Patuloy mo kaming bigyan ng kapahingahan, patuloy mo kaming ilayo sa anumang karamdaman, at patuloy, Panginoon, na itanim mo sa amin, Panginoon, na kami ay naririto sa mundong ito, Panginoon, na malapit ka nang dumating, Panginoon, at nais namin maging kaisa, Panginoon, na magamit ang aming mga buhay upang kami ay maging liwanag, maging asin at ilaw ng sanlibutan, Panginoon. Salamat, Ama, ipinagkakatiwala namin, Panginoon, ang natitira pa namin mga araw sa aming mga pagtatrabaho, sa mga personal na bagay na aming ginagawa, Panginoon. Salamat, ikaw lamang ang patuloy na mataas sa aming mga buhay. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Yan. Thank you so much po. Meron pa kaming sunod na Zoom ni Ate Choy. Ayan. So, thank you so much po, Ate Dudes. Maraming salamat. Ayan, medyo nagre-react pa naman sila. Thank you po sa inyo and see you next week sa Tuesday. Sana sa Tuesday medyo mas kaya nating mag-open cam kasi magbe-breakout room tayo. So, I prepared something new for the Tuesday and another something new para sa month ng August. So, see you po and God bless! Arigato gozaimasu. Bye-bye. End ko na.